Naranasan na ba nating mabigla sa roller coaster na price action ng crypto? Ilang minuto lang to the moon, tapos maya-maya deep red na. Ang madalas na dahilan dyan ay leverage, ang paggamit ng hiniram na kapital para mas malaki ang trading position natin kesa sa tunay na puhunan. Pwede nitong palakihin ang kita, pero kung ang galaw ng price ay against sa ating position, pwede ring mapabilis ang pagkalugi dahil lalaki ang kailangang bayarang utang. Ngayong araw, hihimayin natin ang report ng Galaxy Research na may title na The State of Crypto Leverage Q1 2025 upang makita kung paano hinuhubog ng leverage ang market. Ano ang nakatagong panganib at bakit dapat natin itong bantayan kahit hindi tayo nagle-leverage trade. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Kapag sinabi nating leverage, ibig sabihin gumagamit tayo ng hiniram na pera o asset para palakihin ang position. Dati pa itong ginagawa sa stocks, commodities at forex. Ngunit sa crypto mas delikado dahil sa natural volatility ng price. Konting leverage lang, parang dinagdagan ng nitro ang isang sports car. Pwede nating ma-access ang leverage sa dalawang pangunahing paraan. Una, collateralized lending kung saan magde-deposito tayo ng crypto bilang collateral at hihiram ng stablecoin o ibang asset para bumili ng crypto. Pangalawa, leverage trading gamit ang futures or perpetual contracts na nagpapahintulot sa ating tumaya sa price direction kahit wala tayong hawak na underlying asset. Kapag sobrang bagsak ng value ng collateral, pwedeng i-liquidate ng lender. At sa futures o perpetual naman, may automatic liquidation kapag bumagsak ang margin. Kaya madalas dito nangyayari ang biglaang plunge o pump gaya ng 2022 crash kina Terra, Celsius, Blockify hanggang FTX. Pinaghiwa-hiwalay ni Galaxy ang collateralized lending market sa CeFi, DeFi at crypto collateralization stablecoin. Noong Q4 2021, pumalo sa halos $65 billion ang outstanding loans. Ngayong Q1 2025, nasa $39 billion na lang. Sa CeFi pa lang, $13 billion na ang open borrows, doble kumpara sa post-FTX low na $6.7 billion. Pero 65% nito hawak ng Tether habang sila Lend at 2 Prime ang sumunod. Kaya halos 80% ng CeFi loans nasa tatlong pangalan lang. Red flag kapag systematic risk ang usapan. Dagdag pa, kulang sa transparency ang CeFi loan books. Ang aral na naiwan dyan ay yung nangyari kay Celsius at Blockify collapse. Sa DeFi lending naman, bukas sa publiko ang transaction. On-chain visible ang bawat loan held. Sa pagtatapos ng Q1 2025, nasa $17.7 billion ang outstanding DeFi borrows. Bumaba ng 21% mula Q4 2024 dahil humina ang demand, habang $7.9 billion ang crypto collateralized stablecoin gaya ng DAI. Mula March hanggang May, nag-rebound ang DeFi lending dahil sa pagpasok ng Pendle yield tokens bilang collateral sa Aave. Hinahati ng Pendle ang yield-bearing asset sa principal at yield token, kaya paborito ng borrowers at pwedeng umutang hanggang 90% ng value. Sa borrowing cost, bumagsak ang average stablecoin borrow rate mula 12% noong January papuntang 5% noong huling linggo ng May. Dahil bumaba ang demand at kumalma ang on-chain activity, pati OTC rates halos nag-level sa DeFi rates. Dati may premium, ngayon 2 to 4% na lang. Sa Bitcoin borrowing, mababa at steady ang rate. Sa DeFi dahil kadalasang collateral lang ang WBTC, pero sa OTC mas mataas dahil traders ang humihiram ng BTC para i-short o gawing collateral. Sa Ethereum borrowing, mas mataas ang rate ng Ethereum kesa sa STET dahil madalas nating inuutang ang ETH. Iko-convert sa STET para kumita ng staking yields. Gagamitin ang STET bilang collateral at uutang muli. Tinatawag na loop leverage, kaya halos katapat ng staking APR ang ETH loan rate. Off-chain Ethereum loans mas mahal para lampasan ang staking yield. Isa pang uri ng leverage ang utang ng mga kumpanyang may Bitcoin treasury. Si MicroStrategy ang poster boy. Ngunit ngayon, marami ng publicly traded firm ang gumagamit ng convertible notes para bumili ng BTC. Ayon kay Galaxy, hanggang May 2025, umabot na sa $122.7 billion ang collective debt ng BTC treasury companies at 65% nito ay MicroStrategy. Karamihan sa bonds na ito ay may interest na 0 to 1%, kaya mukhang manageable. Pero maraming bond ang magmamature sa 2027 to 2028 na posibleng bear cycle. Kaya kung mababa ang price ni BTC sa maturity, maaaring mapilitang magbenta ng maramihan o madilute ang shares kapag naging equity ang convertible notes. Sa futures market, nagsimula ang 2025 na malamlam. Open interest bumagsak sa $68 billion, ngunit pagsapit ng April to May, umakyat sa
$168 billion. Bitcoin futures nagdagdag ng $23 billion. Ethereum futures tumaas ng 86%, Solana 85% at umangat sa 25% ang share ng CME. Lalo na sa ETH na halos 40%, senyales ng pagpasok ng institution. Kasabay nito, retail traders dumagsa sa perpetual futures dahil walang expiry. Noong huling bahagi ng May, PERP pumawak ng 72% ng futures open interest o humigit kumulang $84 billion. At pumasok din dito ang Hyperliquid, isang DEX na kasing bilis ng centralized exchange pero walang KYC. Mula April hanggang May, tumaas ang open interest nila mula 3 billion papuntang halos $9 billion. Kaya lumiit ang dominance ni Binance at Bybit. Pagsamahin natin ang datos, tumataas muli ang CeFi at DeFi borrowing, lumalaki ang stablecoin minting, dumarami ang perps sa non-KYC DEXs at may corporate treasuries na nakamargin sa convertible debt. Maaring explosive ang upside habang lumulobo ang leverage, ngunit mas matindi rin ang downside kapag nag-crash. Kapag nagsimula ang liquidation spiral, unang tatamaan ang perps, susunod ang DeFi loans at sa huli, maaaring mapilitang magbenta ang mga kumpanyang may Bitcoin treasury. Domino effect ito. Kaya mahalaga kahit hindi tayo leverage trader, nabantayan ang leverage metrics. Stablecoin borrow rate, kapag bumagsak baka humihina ang risk appetite. Kapag biglang taas, baka may malaking punteriya. CeFi loan concentration, kung isang higante ang may hawak ng 60 to 70%, malaki ang systematic risk. Futures open interest, kapag biglang tumaas ng walang kasabay na spot inflow, baka paper move lang at huwag kalimutang silipin ang debt maturity wall ng corporate treasuries para makita kung kailan posibleng mag-unwind. Sa madaling salita, leverage ang steroid ng crypto. Pinalalaki ang gains pero pinalalakas din ang side effects. Maganda ito habang bull cycle, ngunit kailangan nating planuhin ang exit bago patayin ng ilaw sa party. Risk management at maagang pagbabasa ng indicators ang magliligtas sa atin sa forced liquidations. Sana ay may napulot tayong bagong kaalaman dito sa topic natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, good luck at kita-kits sa susunod na video.